So ang ating gawa ngayon mga kaibigan ay magpapalit tayo ng automatic transmission fluid ng Toyota Yaris. So ang una natin gagawin ay drain muna natin itong kanyang oil. So dito. So kapag nagpapalit kayo ng automatic transmission fluid mga kaibigan ay ang una natin gagawin, i-drain muna natin itong kanyang langis. Sobrang itim na oh. Ayan. So ito ay may dipstick. So kapag ganyan, takpan na natin. Yeah, final na natin yung higpit. So kaya natin tinakpan to mga kaibigan ay para kapag nagtanggal tayo ng tornilyo dito, hindi tayo matuluan ang langis. Uunahin natin dito sa baba kasi dito yan una tutulo. So ang tinakbo na ito ay 200,000 mahigit. So ayan mga kaibigan, natanggal na natin yung kanyang oil fan. So lilinisan yan, kanyang oil fan. So tatanggalin ko naman ngayon itong kanyang filter. Naiiwan yung gasket oh. So itong filter nito ay walang o-ring, asbestos lang. So mas madaling ilapat kaysa sa may o-ring. Ayan na, natanggal na itong kanyang filter. Ito naman yung loob ng ating transmission, yung kanyang valve body. So tingnan naman natin yung kanyang oil pan. Ito naman yung kanyang oil pan. Linilinisan na ni Sir Lascano. So kapag nalinisan na yan ay kakabit na yung filter at isusunod naman itong kanyang oil fan. So ito ay may dipstick. So ito na yung ating pyesa. Ito yung kanyang bagong filter ng transmission. Ito yung gasket. Ito naman yung kanyang ETF. So ito ay T4. So ang gagawin natin dito ay lalagyan muna natin ng 3 litro. So kapag kulang, dagdagan natin ng kalahati. So kapag kulang pa rin, ilalahat natin yung 4. Okay? So hanggang 4 lang ang kanyang langis ito. So may panukat naman. So ang gagawin ko ay ilalagay ko na itong kanyang filter. So dito yan. So ang paglagay nito ay mas madali kaysa sa may o-ring. Kasi yung may o-ring ay dapat mo pang isentro. So ito kasi itapat mo lang sa butas ng tornilyo, ayos na. So ito asbestos, hindi siya o-ring. Ganyan mo lang oh. Basahin mo ng konti ito. Ayan. Basahin mo ng konti.
maganda yung lapap. Punasan konti itong lalapatan. Lagay dito. Tapos, yan. Lapat na. Ganun lang kasimple. Tapos, sabay higpit. So, ipantay lang yung higpit. So, higpitan nyo ng maayos. 1, 2, 3, smile. Ayan. Huwag naman yung sobra. Yung sakto lang. Okay, good. Quality. Tapos, sabay punas konti dito. Lalapatan ng gasket. Ingatan nyo lang itong mga wire to. May gas pang konti. May gas pa. Linagyan nila mad yun eh. So, yung gumawa kasi niyan dati, hinagyan nila yung silicone yung gasket. So, hindi na natin recommended na lagyan mga kaibigan kapag may gasket na siya. Yan pa, rubberize pa naman, dudulas yan. Yan mga kanto, silicone. Okay. Good. So, ilalagay na itong kanyang oil fan. Tumulo. Ay, loko yan. Wala nga. Pakwan ko, pasip-sipan ko sa loob. Okay, 1, 2, 3, smile. Tumulo ka hanggang gusto mo. Naglagay nga talaga ng silicone. So, ayan lang mga kaibigan. So, ilalagay na natin lahat ng tornilyo. Tapos, sasalinan na natin ng langis. Ilagay mo na lahat ng mga pag-ruberize yung So ayan mga kaibigan, tapos na tayo dito sa ilalim. So punta naman tayo sa kanyang engine bay. So ibababa ko lang itong sasakyan. Ibaba lang natin yan. So, maglalagay naman tayo ng langis. Kurba talaga. So dito nyo malalaman mga kaibigan yung recommended na langis ng ating transmission. Ayan, kitang kita T4.
So hindi siguro nakikita dito sa video. Ayan, T4. So dito dapat T4. Pagbukas lang yan, ganyan. So tatlo lang muna ang ating ilalagay. So dito naman yan linalagay. Ilagay lang natin to. Ayan. Ayan, good. Saka magsali naman tayo ng kanyang ETF. Walang kanginig-ginig. Oh, tayo na. Makakala. So ayan mga kaibigan, nalagyan na natin ng 3 litro. So meron pa tayong isang natira. Ayun. So ito hindi ko pa binubuksan in case na baka 3 lang yung laman nito. So kung hindi ako nagkakamali kasi mga kaibigan, 3.5 ang laman nito. Kung hindi 3, 3.5. So maximum 4. Sa Camry kasi ganon. 4 liters, 3.5. Ganon din yung sa Toyota Camry. So ang pag-check nito mga kaibigan ay dapat naka-under din itong kanyang makina. So katulad din to sa mga walang dipstick, dapat pa-under rin para makapag-circulate yung langis. So pa-under rin ko lang muna itong makina. Ay. Ayan. So, painitin ng konti. Tapos, mag-shift ng reverse at saka drive. Okay? Ang lakas ng ugong eh. Naugong na. So, rev tayo ng 2,000 RPM. So ay mga kaibigan, napainit na natin itong makina. So uminit na rin siguro yung kanyang transmission oil. So pwede na tayo mag-shift ng reverse at saka drive. Okay? So mag-shift na ako. D R D D. So habang naka-reverse, check naman ang ating kasama. So kapag nag-check mga kaibigan na dapat naka-reverse itong makina. Ayos. May kaldag, lakas. Sakto lang 3. Saktang-sakto. Lakas ang kaldag ng reverse. Engine support siguro. So kapag nag-check kayo, tulad ng sabi ko kanina, dapat naka-under itong makina. So tignan nyo.
Sakto yan sa sukat. Ayan. Kita? So, yan din makikita sa video mga kaibigan. So, 3 ang laman. Yung saktong sukat niya. So, okay. So, ayan mga kaibigan, tapos na naman tayo dito sa isa nating gawa. So, double check lang kung may tagas o wala. So, dapat mga kaibigan, kapag nagtatrabaho kayo ng mga automatic transmission fluid, ay dapat i-check nyo. Double check. Tignan nyo kung may tagas. Ito kasi ay maselan. So parang tubig kasi yung kanyang fluid ito. Hindi katulad ng engine oil. So kapag tumagas yan, tuloy-tuloy. Okay, good. Walang tama. Walang tagas. Okay. So ayun lang mga kaibigan, kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Yaris. Okay? So kapag nagustuhan mo itong aking video ay please paki-like and subscribe na lang. Okay? Thank you mga kaibigan.